Magandang araw mga kaalaman na hinog. Marami sa ating mga kababayan ang nangangarap na makapunta at mamuhay sa Canada, isang bansa na kilala sa magandang kalidad ng buhay, magagandang tanawin at malaking oportunidad. Ngunit alam niyo ba na sa kabila ng mga magagandang bagay na ito, may mga katotohanan at realidad na hindi masyadong nababanggit tungkol sa buhay ng mga Pinoy sa Canada? Oo mga kaibigan, habang puno ng mga pangako ang buhay abroad, ito ay puno rin ng mga hamon at sakripisyo na dapat handa ang bawat isa. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga realidad ng buhay Pinoy sa Canada na dapat ninyong malaman. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung ano ang tunay na naghihintay sa inyo sa bansang ito. Pang-una sa ating listahan, ang matinding lamig at mahabang tagyelo. Ang Canada ay kilala sa napakalamig na klima, lalo na sa mga lalawigan tulad ng Alberta, Manitoba at Ontario. Ang tagyelo ay maaring tumagal ng hanggang 6 na buwan na may temperatura na bumababa sa negative 30 degrees Celsius o mas mababa pa. Ang matinding lamig ay hindi lamang hindi komportable, maaari itong maging delikado sa kalusugan. Ang pag-a-adjust sa ganitong klima ay mahirap para sa mga Pinoy na sanay sa tropical na panahon. Kakailanganin mong mamuhunan sa mamahaling winter clothing at equipment tulad ng winter boots, coat at gloves. Bukod dito, ang pagkakaroon ng seasonal affective disorder dahil sa kakulangan ng sikat ng araw ay isang karaniwang problema tuwing taglamig. Pangalawa sa ating listahan, mataas na cost of living at buwis. Bagaman malaki ang sahod sa Canada, ang cost of living ay napakataas. Ang upa sa bahay, pagkain, transportation at utilities ay kumakain ng malaking bahagi ng iyong kita. Ang mga buwis ay mataas. Ang income tax ay maaaring umabot ng 25% hanggang 50% ng iyong sahod depende sa lalawigan at sahod. Ang sales tax or GST ay idinadagdag sa halos lahat ng bilihin. Ang mga pangunahing bilihin tulad ng gatas, tinapay at karne ay mas mahal kumpara sa Pilipinas. Ang pagpaplano ng budget at pagtitipid ay mahalaga upang mabuhay ng komportable. Pangatlo sa ating listahan, Canadian experience at hirap sa paghahanap ng trabaho. Isa sa mga pinakamalaking hamon para sa mga bagong dating na Pinoy ay ang paghanap ng trabaho na akma sa kanilang kasanayan at karanasan. Maraming employer ang nangangailangan ng Canadian experience na nangangahulugang kailangan mo ng lokal na karanasan upang makakuha ng trabaho. Ang mga profesional tulad ng mga nurse, engineer at accountant ay kailangan mo ng mag-aral at kumuha ng mga bagong certification bago makapag-practice. Ang mga bagong dating ay madalas na napipilitang magtrabaho sa mga survival jobs tulad ng caregiver, factory worker o food service staff habang nag-a-adjust at naghahanap ng mas magandang oportunidad. Pang-apat sa ating listahan, pakiramdam ng pag-iisa at homesickness. Ang pagiging malayo sa pamilya at kaibigan ay isa sa pinakamabigat na realidad ng buhay abroad. Ang pakiramdam ng pag-iisa at homesickness ay maaaring maging sanhi ng depresyon at anxiety. Lalo na sa panahon ng Pasko, Bagong Taon at iba pang mahahalagang okasyon, ang pangungulila ay mas lumalala. Ang pagbuo ng bagong social network at paghahanap ng mga kapwa Pinoy ay maaaring makatulong. Ngunit hindi nito ganap na mapapalitan ang pamilya sa Pilipinas. Ang suporta ng komunidad at pagpapanatili ng komunikasyon sa pamamagitan ng video call ay mahalaga upang malampasan ito. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, pagkakaiba ng kultura at pakikisama. Ang kultura sa Canada ay ibang-iba kumpara sa Pilipinas. Ang mga Canadian ay kilala sa pagiging independent at reserved. Hindi sila kasing physical at expressive na mga Pinoy pagdating sa pakikisama. Ang direktang pag-uusap at pagiging straightforward ay karaniwan na maaring maging sanhi ng miscommunication o kawalan ng komportable para sa mga Pinoy.
Ang pag-adjust sa workplace culture, social norms at mga batas ay nangangailangan ng oras at pasensya. Ang paggalang sa kultura at pagtanggap ng mga pagkakaiba ay mahalaga upang mas mabilis na masanahe. Pang-anim sa ating listahan, mahal at komplikadong sistema ng pag-aaral. Ang pagpapaaral sa Canada ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming pamilyang Pinoy ang nagnanais na mag-abroad. Ngunit ang edukasyon ay napakamahal para sa mga international students. Ang tuition fee ay maaaring umabot ng 20,000 hanggang 50,000 Canadian dollars bawat taon. Bukod dito, kailangan pang magbayad para sa health insurance, accommodation at pang-araw-araw na gastos. Ang mga magulang ay kailangang magtrabaho ng napakahirap upang maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang paghahanap ng scholarship at part-time job ay maaaring makatulong, ngunit ito ay hindi sapat para sa lahat. Pang-7 sa ating listahan, mahigpit na immigration rules at patakaran. Ang proseso ng imigrasyon sa Canada ay mahigpit at nangangailangan ng maraming dokumento at pasensya. Ang mga patakaran ay madalas na nagbabago at ang pagkuha ng permanent residency o citizenship ay maaaring tumagal ng ilang taon. Ang mga aplikante ay kailangan sumunod sa mga requirement tulad ng language proficiency test, educational credential assessment at proof of funds. Ang anumang maliit na pagkakamali sa aplikasyon ay maaaring magresulta sa pagka-deny o pagka-delay. Ang pagkuha ng tulong mula sa mga licensed immigration consultant ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit ito ay nagdadagdag sa gastos. Pang-8 sa ating listahan, magandang kalusugan, ngunit mahal ng healthcare. Ang healthcare system sa Canada ay itinuturing na isa sa pinakamahusay sa buong mundo. Ngunit bagaman ang mga pangunahing serbisyong medikal ay libre para sa mga permanent resident at citizen, may mga limitasyon nito. Ang pagkuha ng appointment sa doktor ay maaaring tumagal ng linggo o buwan. Ang mga dental care, eye care at prescription drugs ay hindi sakop at nangangailangan ng hiwalay na insurance. Ang mga bagong dating ay kailangan maghintay ng 3 buwan bago maging eligible para sa provincial health insurance. Ang pagpaplano at pagkuha ng pribadong health insurance ay mahalaga upang maiwasan ang malalaking gastusin sa medikal. Pang-9 sa ating listahan ay pagkakataon para sa lahat at magandang kinabukasan. Sa kabila ng mga hamon, ang Canada ay nag-aalok ng pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat. Ang mga Pinoy ay kinikilala at iginagalang para sa kanilang kasipagan at dedikasyon. Ang magandang edukasyon para sa mga bata, mataas na kalidad ng buhay at malinis na kapaligiran ay ilan sa mga dahilan kung bakit marami ang nananatili. Ang pagkakaroon ng permanent residency o citizenship ay nagbubukas ng mga pinto para sa mas magandang trabaho, benepisyo at seguridad. Ang sakripisyo at hirap ay nagkakaroon ng kabuluhan kapag nakikita ang magandang kinabukasan ng pamilya. At ang pang-10 sa ating listahan, pagbuo ng bagong pamilya at komunidad. Ang pagdating sa Canada ay nangangahulugan ng pagsisimula ng bagong buhay at pagbuo ng bagong pamilya at komunidad. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga kapwa Pinoy at iba pang mga imigrante ay mahalaga para sa emosyonal at praktikal na suporta. Ang mga simbahan, community center at Filipino organizations ay nagsisilbing tahanan para sa mga bagong dating. Ang pagdiriwang ng mga kapistahan at okasyong Pinoy ay nagpapaalala sa atin ng matatag nating kultura at pinagmulan. Ang pagiging bukas at pagtulong sa isa't isa ay nagpapatibay sa diwa ng bayanihan sa malayong lupain. Mga kaalaman na hinog, ang buhay sa Canada ay hindi perpekto. Ngunit ito ay puno ng mga pagkakataon para sa mga handang magsakripisyo at magsumikap. Ang pag-unawa sa mga realidad na ito ay makakatulong sa inyo na maging handa at magkaroon ng tamang expectations. Mahalaga ang pagpaplano, pasensya at positibong pananaw. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na nagpaplanong mag-Canada
upang sila rin ay maging impormado. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.